Guys, magandang araw. Papalit tayo ng langis sa ating unit, Toyota 4K engine. Palit na rin tayo ng oil filter. Hindi lang tayo basta magpapalit ng langis guys, kasi kakalasin din natin yung ating oil pan tsaka yung ating oil pump. Ayan guys, bago tayo mag-umpisa, kalasin muna natin tong ating distributor cap. I-top dead center muna natin yung ating piston number 1 para kapag nagkalas tayo ng ating oil pump ay hindi na tayo mahirapan mamaya pag nagbalik tayo ng distributor. Yan, iikutin lang muna natin tong ating flywheel. Ilagay natin sa 0 guys, doon sa timing mark. Itap natin yung ating piston number 1. Yan guys, dito pwede rin tayo ditong tumingin sa kanyang rotor. Malalaman natin dito kung naka top dead center na yung ating piston number 1. Ikutin lang muna natin. Yan guys, malapit na. Ayan, naka-0 na yung timing mark niya dito sa flywheel. Tapos yung ating rotor dito guys ay nakatapat sa spark plug number 2. Ayan, nakatapat sa spark plug number 2. Pero kapag nakasara yan guys, yung ating cap, nakatapat yan sa high tension number 1. Ayan o, katapat yan sa high tension number 1 yung ating rotor guys. Yan, ibig sabihin nakatap na yung ating piston number 1. Yan guys, nakatap na yung ating piston number 1. Kalasin natin tong bracket dito ng transmission natin para maibaba natin ng tuluyan yung oil fan. Tsaka i-drain na natin yung langis guys. Yan, ito yung bracket nya, yung support ng ating transmission. Bali may 4 na tornilyo yan guys. Yan, 2 dito sa makina, tsaka dito sa transmission 2 din, isa dito, tapos ito, isa sa ilalim. Kalasin natin to guys. Gamit tayo dyan ng 14. Change oil na natin to guys, kasi simula nang napunta sa atin tong unit ay hindi pa tayo nakapag change oil dito. Ngayon pa lang ito mapalitan ng langis guys. Hindi natin alam kung malinis yung langis niya or marumi. Yan guys, nakalas na natin. Bali 4 na tornilyo. Ito yung bracket nya, yung support guys ng ating transmission. Kasi nga kapag hindi natin kinalas yan guys, apiki tayo dito sa ilalim magtanggal ng mga tornilyo ng ating oil pan. Ayan, para tuloy-tuloy tayo guys. Ayan guys, pwede na tayo mag-drain ng ating oil.
pwede na natin kalasin yung drain plug dito sa ating oil pan. Ayan guys, pwede na nating buksan yung ating drain plug dito sa oil. Ibababa ko itong oil pan nya guys, tsaka yung oil pump. Lilinisin natin to guys, kasi itong ating unit ay old model ito, baka hindi nalilinisan to guys yung ating oil pan. Ayan guys, gamit lang kayo ng Gis. Ayan o. Luwagan lang natin lahat para mabilis tayo. Ang purpose nito guys, kaya natin kakalasin tong kanyang oil pan, kasi nga baka puro ano na to guys, puro latak na. Kasi kapag ito ay puro latak na guys, isa yan sa dahilan kung bakit mahina nang mag pump yung ating oil pump. Ay napaka-importante nun guys na malinis yung ating oil pan para makapag-circulate ng maayos yung ating langis sa papuntang ibabaw. Tsaka yung oil pump nya ma-check na rin natin, tsaka malinisan na rin natin. Isa pa guys, para masilip na natin yung ating makina, yung kalagayan ng makina natin, yung kalagayan ng kanyang mga connecting rod, makikita natin yan guys kapag natanggal natin tong kanyang oil pan. Yan guys, nakalas na natin yung ating oil pan. Yan, ito yung ilalim ng ating makina. Madalang din mag change oil yung dating may-ari nito guys. Ayan o, ang daming dumi. Dumikit na dito yung mga mga latak ng langis. Ayan, itong oil pump nya, alasin din natin to. Check natin to guys, malinisan na rin natin. Yan, napaka-importante nito guys, itong trabaho ng ating oil pump. Dapat ito ay malakas ang pump ng langis, para hindi tayo magka-problema sa makina. Ito yung kanyang timing chain, okay pa naman. Guys, so may mga bara na tong butas nya dito sa ating oil pump, kaya need talaga rin ma-check natin to. Betag rito yung guys, nakasip-sip ng liquid gasket ang ginamit dito. Ayan, ayan, okay pa naman yung wala pa namang salya yung kanyang mga connecting rod. Ayan guys, okay pa naman.
kulang lang talaga sa change oil. Maitim na yung loob. Ayan guys, ito yung gusto nating matanggal dito. Ayan o, grabe ang kapal dito sa ating oil pan. Kaya nag-decide tayo na talagang kalasin tong ating oil pan, kasi hindi natin masabi yan guys na malinis itong ating oil pan. Ayan o, kaya pala medyo mahina yung oil pump natin. Grabe ng dumi guys, kasi ito guys ay babarad dun sa strainer ng oil pump natin kapag ito ay hindi natin nalinis. Grabe oh, grabe ang dumi. Ayan, alilinisin natin to guys, kasi kapag hindi natin to nilinis tapos nag change oil lang tayo, sayang yung ating bagong langis. Parang hindi rin tayo nag change oil guys, kasi hindi naman maubos dito ng, pag nag drain tayo ng langis, hindi naman maubos dito ng tapon yung libag na iiwan dito sa ating oil pan. Yan guys oh, kapal. Kaya pala medyo mahina na yung sip-sip ng aking oil pump. Nababarahan siya ng ng dumi to guys, yung carbon deposit ito. Carbon deposit to ng ng makina, dahil nga sa madalang ito mag change oil. Madalang na mag change oil, hindi pa nililinis tong oil pan. Kaya pala mahina yung ating oil pump. Sa una, yung ating oil gauge ay gumagana, pero kapag tumakbo na siya ng medyo malayo, siguro nababarahan na yung ating oil pump ng nito guys, itong dumi na ito. Kaya halos hindi na makasipsip ng ng langis yung ating oil pump. Kasi yung ating oil pump guys, yung strainer ng ating oil pump, nandito yan. Dito yan nakatapat guys, dito sa lubo na ito.